Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines. And this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign ng Capricorn for March 3 to 9. So kung bago kayo, please click the subscribe button, notification, and like this video. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, importante kasi din to. You need to check it. Sa dulo po ng video natin, may link po tayo para dito. The readings guys are for guidance purposes. Use your free will wisely. And in-invite ko po kayo na maging member para magkaroon kayo access sa ating extended readings and other additional perks and benefits. Para maging member, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Kung kailangan nyo pa magpa-schedule ng private readings or spell works, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page. The link is in the description at may admin po tayo na mag-a-assist sa inyo. Sa gusto niyo po mag-donate, pwede nyo naman po i-click yung thanks button sa baba, yung may heart. Capricorn, how are you? Okay. Galing ah. Okay, so your first card is the Devil and the Unfinished Symphony. Trivia, ito ang ruling card mo, the Devil. Kaya may kapatid ko kasi Capricorn. Tsaka may friend ako na Capricorn. So, pag sinabi kong mo ko demonyo yan, I really mean it seriously based on your tarot cards. So, anyway, simple lang naman. Kasi the Cancer is called the House of Career. So, andoon na talagang, may mga shift kayo na, desire. So, andoon na you are wanting na parang, kailangan magkaroon ng bago. Kumbaga, ito na yung moment na, hindi lang siya basta manifest eh. It's just like a prayer. It's just like a desire. It's para siyang ginugusto talaga. And the cards are saying na ang dami niyong gustong i-end with the Unfinished Symphony. Ang dami niyong gustong tapusin at mga manatapos niyo to. So ano yung mga bagay na to? It's not just responsibilities, hindi lang basta project. Pero may mga gusto kayong tapusin. Siguro pwede natin tawagin na parang medyo mabigat kasi pag sabi kong curses eh. Sabihin lang natin na ando na may mga puputulin na hindi magagandang energies na that are coming from other people or andoon na naipasa sa'yo along the way. Parang, di ba? Kaya naipasa, parang sasakit, di ba? Ay, may lahi kami ng diabetes, may lahi kami ng ganito, may lahi naipapasa sa'yo. So, it's just like a curse. It's a negative energy. So, ang dami niyong gusto maputol. And those are being taken note, is being noted by the universe na. Kasi nasa heart mo na to eh. Ito na yung inner being mo. Ito na yung driving force mo ngayon. Ito na yung ikaw. So, the universe is building that up. Andoon na talaga namang sabihin natin na getting ready. Kumbaga sa pag-chop-chop ng gulay, getting ready ka na hinahasa mo na yung kutsilyo. Getting ready na to cut a lot of things. Kasi hindi pwedeng nakagapos ka. Because you need your full, yung full movement mo para magawa mo yung mga gusto mong gawin. And andito, ang dami sa inyo nagde-desire ng career shifting. Talagang, kailangan mo kailangan mo ng change sa life mo talaga. Pero ano po ipigil sa'yo? We have the Queen of Cups and Imagine. Ayun na nga. May siguro hiram tayo ng terminology din sa sa Theta Healing, which is yung tinasabi nilang limiting belief. Iba kasi sa inyo parang, ito kasi yung target. Paano yung ganito? So, okay naman yun that you're analyzing, you're planning, you're also thinking. Pero andun din, na iba na, sa extreme ends to nakikita ko dalawa eh. So, isang side ng mga Capricorn, andun na, nagkakaroon ng too much planning. Masyadong ina-analyze na. Siguro babother lang. Kasi yun nga yung desire nyo eh. So, nagbi-build na kayo ng yung target nyo. Now, the other, that is also killing you. Nakakasira yun ng dreams natin. The other side naman, okay, may gusto ko ng change. Tapos, actions is also necessary. Actions is also needed. May kasabihan nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Whichever part you are, sa dalawang yun, Capricorn, you need to do something about it.
For those who needs actions, of course, basically, kailangan mo talaga may gawin ka. Kailangan mo mag-move. Kailangan mo magkaroon ng plan and you need to move according to your plan. Doon sa mga nag-over-analyze, nag-overthink, calm yourself. Andoon na, ano yung mga bagay na kumbaga, get your thoughts, kunin mo yung mga iniisip mo, ayusin mo siya. Ano ba yung goal mo? Kumbaga, i-categorize mo, ito yung goal ko. So, ano yung mga steps na kailangan ko mag-meet? So, kailangan ng ganito. Kung kailangan may sulat mo para you will have a physical note doon na, okay, tingnan gagawin ko. Para medyo ma-clear naman yung mind mo. Huwag nyo nga, promise, hindi maganda ang mental note. Promise, marami kayo nalilimutan din from time to time na yung mga ganun. And that will not help you at all. Now, ano ba yung desire natin ngayon, Capricorn? So, we have here's the Hierophant and the Chopwood. May mga tipong iba sa inyo na yung iba na, hindi man lahat eh, pero there are some of you in the House of Capricorn na napapagod na kayo doon sa routine na ginagawa nyo. Napapagod na kayo doon sa mga nakakasalabuhan nyo. Napapagod na. Kasi nga, one of the things sa ayaw nyo din is yung mga show nga kausap. Kasi parang hanggat maaari, sobrang ina-explain nyo na. Tapos siguro yung iba, selective lang yung iniintindi. O sadya talagang mahina lang talagang pag-intindi. Ayun, trigger talaga kayo dun. So, alam mo yung tipong gusto talaga ng change away from them. Pero, I'm sorry Capricorn, medyo hindi ka ilalayo sa kanila. Kasi yun yung challenge na kailangan mo harapin. Ganun talaga. Minsan kailangan natin ng mga ganong klaseng tao sa buhay natin para medyo naman magkaroon ng konting anghang. So dito mo, andoon na use them, parang okay, so hindi niya mag-gets to. Ano hindi niya mag-gets? So you can analyze it. Kasi tandaan natin, hindi naman lahat ng tao, pantay-pantay ang pag-uunawa. Hindi naman lahat ng tao, merong malawak na pag-iisip. Kung hanggat kaya mong pababawi ng mga salitang gagamitin mo, kindly do it to ensure that yung message na ipapasa mo is may intindihan strongly ng mga tao. Ganun talaga. Masaya. Take it as a joke na lang siguro. Pero learn from those people. Bakit ganun din sila? Kasi may iba din sa kanila talaga. Honestly, may man-encounter ako. May mga pinagdaanan sila sa life that made them na maging ganon. Makamama, ikaw pala makatulong para mag-heal sila. Diba? Now, your foundation is the Three of Cups and Truth Be Told. Okay. So, alam ko marami ka nang gustong prangkahin din. Yung tipong prangkahin na parang pa-joke. Pero yung joke na yun, masakit. Yung tipong medyo kadiri yung isip ko example. Yung mga ganun bagay, yung pagiging sarcastic. Ayan. So, andoon na may gusto mo na i-deliver Pero ito na yung magiging foundation mo ngayon. The universe is teaching you paano mo to gagawin in a way that will be presentable naman. In a way na medyo kaaya-aya. Andoon na, paano mo ganito yun paano mo sabihin sa isang tao na pangit siya without sinasabing pangit siya at without offending the person. Parang ganon. Ang hirap nun. But, mahirap, pero hindi naman imposible. Kasi, eto na yung moment na the universe wants you to understand that there are different people around us. And each of those people, hindi natin alam yung buong kwento ng past nila. Ano yung mga nangyari? What caused them to be like them? Ano yung mga nangyari? Bakit ganun sila mag-isip? Ganun sila magsalita? Ganun sila mag-react? The universe will allow you to have that privilege na makita sila. So, andoon na makikita mo sila from a different avenue. Na kapag inusisa mo, magugulat ka, ay, kawawa naman pala. Ay, grabe naman pala yung nangyari. Ganun pala. So, andoon na magkakaroon ka ng opportunity nun na maging influence sa life nila. Malay mo, ikaw pala yung turning point. Ikaw pala yung gagamitin ng universe para magkaroon sila ng turning point sa life nila. Para magkaroon sila ng
kumbaga kung pababa sila, ikaw yung gagamitin para umangat naman sila. Yung realization nila. Magising sila. And that is a good privilege. Kasi, ando na kapag inalaw ka ng universe, that means andun yung tiwala sa'yo. You have that certain skill sets, capacity, para ilagay ka doon. At ang maganda, no, of course, ang benefit din sa'yo is part of your good, part yun ng paglalagay mo, pagtatanim mo ng good karma mo din. Diba? Your past is the Wheel of Fortune and a change in the wind. Well, andun yung point na, of course, since your house of career, ganyan, you know what you are doing. Alam mo yung ginagawa mo. Kumbaga, kahit nakapikit ka siguro, or tulog ka, in terms sa mga responsibilities mo, hindi ka magkakamali. But, ito yung paalala din ng cards. Be open as well to suggestions. Be open as well doon sa mga corrections. Kasi, or questions, andon. Questionings din. Questionings in the sense na parang, you will, andun yung point na, kaya nagtatanong yung mga iba doon, akala mo lang na parang minamak ka nila or sarcastic sila, but a lot of them are actually curious pa paano mo ginagawa. Why not give some tips? Why not encourage them to read more books? So, talaga nagkakaroon ng shifting sa'yo. Nagkakaroon ng konting tweak-tweak sa'yo ang universe para makita mo yung ibang angulo na hindi mo napapansin. The possible future na ikaw, we have here the Star and Milk and Honey. Well, ang perfect nito. The star that symbolizes direction, hope, and light in the darkness. And Milk and Honey as a form of blessing. Ito yung promise ito yung Canaan, yung sinabi ni God, I'll bring you to the land of milk, flowing with milk and honey. Andito na pinapakita dito na as you are, ando na ikaw yung magiging, as you direct yourself, as you sail, as habang susundan mo, yung kung nasaan yung star mo, saan yung purpose mo, saan yung destination mo, alam mo maganda nito, you will be an inspiration to others din eh. Makikita nila paano mo ginagawa. Ang napipicture out ko dito is just like you looking up to the stars. Yung imbes na ganyan, kasi malungkot, blah blah blah, or ganyan, hinahanap na anxiety na is ganyan, hindi alam yung gagawin, ang pipiliin. Nakatingin sa star, nakikita nila lahat. The land, yung nasa harapan nila, sa baba harapan kayong star, nasusundan nila yung path nila. People will see you eh. Mapapansin ka. And that is an inspiration. Actually, magkakaroon dito, there are secret admirers in the sense na secretly inspired sila because of you. So, andun na, that's not, huwag nating hayaan na ma-down yung mga fans natin. Hindi natin kailangan na malaman kung sino sila. Important thing is, you know that you are inspiring them. Guys, kung nakaka-resonate po kayo sa readings natin, I invite you mag-click po ng join button sa baba para magkaroon kayo ng access later sa ating extended readings as sa ating mga additional perks and benefits. Check natin, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment is the Six of Swords and the Card of the Young. Well, andun naman, I'm seeing here that knowledge will be expanding sa end mo. Dalawang bagay, knowledge, and some of you will need to have, will have some quick or short travels. Ito yung moment na with the Card of the Young, medyo maging aggressive ka sa mga movements mo. Andun na, if let's say dati, andun na more on reserve ka, try to open up, try to build conversations, try to, subukan mo. There's no harm in trying naman, as long as hindi naman offending yung ginagagawin mo, o andoon na nakabastos ka, do it. It's a moment kasi dito na sinasabi ng universe, there will be a lot of physical movements din para sa'yo. And this is a moment for you to build new connections, to expand yung territory mo. May part to na isang bigger plan eh. Tapos susundan mo na yung star. Oh. This is part of a bigger plan, sabi ng universe. And you need to expand yourself. You need to build new connections, new friends, new acquaintances.
Kailangan makilala yung pangalan mo. Very soon, etong part na to, magagamit mo siya. Now, your emotional environment is the Ace of Cups and time to go. Ito na nga. Bakit ba ang dami sa inyo, pinipigilan yung sarili nyo to get emotionally involved with a lot of people? Pag sabi emotion involved, ito yung building, magkaroon ng mga bagong kaibigan, or andoon na to gain the old connections na nawala sa'yo. A simple hi may not, pwedeng hindi naman makakasakit sa'yo. Yung mga tao, yung mga luma tong tao, it's time na to analyze. Is there any way for healing to take place? Hindi naman, andun yung point na hindi naman required siguro bumalik sa dati. Pero, let's just say the civil part is being returned. Yun yung pinapalala sa'yo ng cards din. The Ace of Cups is advising, this is a time to start that emotion that is good, that is positive. Pwedeng luma to, pwedeng bago, pero huwag mapigilan yung sarili mo. Nag-matured ka naman eh. Alam mo na yung mga dapat hindi, at alam mo yung mga red flags, and you know how to set boundaries. Your hopes and fears is the Page of Swords and flexibility. Sabi nga ni Moana, nung kanta niya, sa part 1 how far I'll go. Ito na yung tanong din. You're hoping that you will go farther. Nag-hope ka na marami ka mapuntahan, marami ka ma-achieve. Ang tanong, ano yung, how far mo yung gusto maabot mo? Anong parte ng buhay mo? Kasi, your desire is there, pero para sa'yo ng Page of Swords din, your knowledge will be the one to determine how far you'll go. How far? Gaano kalayo? Nakadetermine yan sa magiging knowledge mo. So, andoon na, you need to stock it up. You need to acquire more. You need to allow yourself na mag-expand. And one of the best way ako na-experience ko makagain ng knowledge at wisdom is sa experiences ng ibang tao na napulido na nila. Ang possible future mo is the Fool and serendipity. Capricorn, this could be for some of you na naghahanap ng development sa career. There will be opportunities that will open up para sa'yo. There will be movements sa i-open ng universe. And this will allow you, iba sa inyo, actually madami-dami sa inyo, na magkaroon ng opportunity na mag-transfer sa ibang company, actually. And there will be also some of you who will be opening yourself to new potential careers. So, ito yung point na, pwede pala ako dito or may opening dito. Ayan. So, magkakaroon na kayo ng pag-iisip na, sige, try ko dito. And hindi ako magtataka na majority sa inyo talaga makukuha nyo to. Kasi this is a moment that you need to expand. Hindi ka pwedeng mag-stay kung nasan ka. You need to grow, Capricorn. Paano expansion? Check natin sa extended reading mo. So guys, remember those readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. At para ma-access nyo po yung extended readings, i-click nyo po yung join button sa baba. Kung kailan nyo pong private reading or spellworks, message na po kayo sa Facebook page natin. The link is in the description below. May admin po tayong tutulong sa inyo. And donations, you can use the thanks button sa baba yung heart. Yan. So, Capricorn, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you on our extended readings. Wala po dito sa Baguio City in Dominican Hill. Have a great day. I'll see you very soon.